Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa The Last Will and Testament ng Apo Lakay ng ama ni PBBM, si dating presidenteng FM Marcos. Ano ba itong kanyang Last Will and Testament? Ito yung sinusundan ngayon. Ito bali yung guide ni PBBM kung paano pagandahin at gawing progresibo ang ating bansa. So dito niya hinuhugot, kinukuha kung ano ang dapat gawin kasi ito yung habilin ng kanyang ama, ang Last Will and Testament. Pero bago pa man yan ay atin muna panoorin ang background ng Marcos Gold. Narito ang video. Ito ang isa sa mga simbolo ng karangyaan at kapangyarihan at ang nagmamay-ari na mas nakakarami nito ay magiging mas nakakaangat sa iba. At ito'y madalas pinag-uugatan ng gulo dahil marami ang nagkaka-interes dito. So we only buy from domestic small-scale miners, Gov. We don't buy from like countries that are major gold producers, for example, the U.S., Canada, or the U.K. No, we don't buy internationally. We sell internationally because we have more than the gold that we need at the present time. Our estimate is that our gold holdings at the moment is more than the optimal. If you look at the World Bank study, if you look at the World Council study, it's more than 10%. And so I think we are going to be opportunistic. Okay, itong nagsalita dito si Diokno, ang Gobernador General ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noon pa man, ito'y tauhanan ni Apo Lakay at tagapamahala na ito ng mga ginto sa Central Bank. At hanggang sa ngayon ay nandyan pa rin siya sa panahon ng anak, si PBBM. Kaya ang taong ito ay napakaraming alam tungkol sa ginto. Kaya dito sinabi niya na more than enough. Kaya hindi tayo bibili ng ginto sa labas kasi marami na daw tayo. At tayo ay magbenta, hindi bibili. Tayo ay magbibenta. Ibig sabihin, kung magbibenta tayo ay marami talaga yan. Hindi lang dinidisclose yan. Hindi sinasabi kung magkano nga ba. Pero ayon sa mga balita ay merong nasa... Ang laman daw dyan ay ano na lang mga 300 metric tons. Pero ayon sa legend ay merong 3,500 metric tons of gold ang nasa basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alright, patuloy tayo kay Diokno. As you know, we have a huge international reserves. Our recent estimate is 98. May isa na lang na paraan para maibahagi ang kayamanan ng dating Pangulong Marcos. Ito ang patakbuhin sa pinakamataas na hekutibo, ang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, so ito na nga ang pagkakataon. Naging presidente na, tumakbo sa pinakamataas na executive seat itong si PBBM. At ngayon ay inumpisahan niya na, kung napansin nyo, ang mga vlog ko ay makikita natin dyan na sinusundan ni PBBM ang Last Will and Testament ng kanyang ama na nakasulat. Okay, ito yung dapat igastos, yung tinatawag na wealth for humanity, itulong sa pagbangon ng bansa at unahin yung edukasyon, unahin ang sinsya, unahin ang teknolohiya, unahin ang infrastruktura, at meron pang iba doon na mamaya atin babasahin sa original paper ng The Last Will and Testament. At kayo'y mamangha na talagang sinusundan ito ni PBBM ang mga habilin ng kanyang ama. Kaya atin binalikan ang mga bidyong ito kasi marami sa atin ang hindi nakakita nito at hindi talaga na hihimay ng isa't isa. Kaya dito ay isa-isahin natin tong sinulat ni Apo Lakay, yung sinulat niya na The Last Will and Testament na para sa kanyang pamilya. Okay, so ito si Apo Lakay. Atin muna pakinggan yung kanyang huling sinabi about
sa kanyang foundation at sa kanyang kayamanan. The only property that we have control of are two or three houses, one in the province of Ilocos Norte, not two. Two in the province of Leyte and one in Manila, 5. Then the schooling for the children up to possibly a doctorate. Beyond that, all income goes into the Marcos Foundation, which is the foundation that embraces all property. December 31, 1969, sa unang araw ng pangalawang termino ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at 4 na taon bago pa maideklara ang martial law, ay kanyang idrinaf ang proposisyon ng pagtatransfer ng lahat ng kayamanan niya para sa benefit ng lahat ng mga Pilipino. Ito yung pinaka-ebidensya na hindi galing sa Pilipinas, hindi kurakot yung kanyang mga ginto dahil December 39 pa pala ang kanyang proposition na gagawa siya ng Marcos Foundation para sa mga Pilipino kasi hindi niya mauubos tong mga ginto at isa pa hindi yun talaga sa kanya. Yun ay galing kay Jose Rizal, Father Antonio Diaz. Minsan ang pangalan ay nagiging Colonel Severino Santorumana. Yan yung mga account ni Jose Rizal na pumipirma sa mga depositong ginto na yan. Kaya ibibigay ni Apulacay talaga sa sambayan ng Pilipinas kasi yan din ang bilin sa kanya ni Jose Rizal na Wealth for Humanity yan. At kumuha ka lang diyan ng 10% para sa pagiging attorney mo at pagiging itong pagmamanage ng mga ginto. Kasi unang namayapa si Jose Rizal kay Marcos eh. Kaya si Marcos ngayon ang nagiging successor ng mga gintong yun. Kaya for humanity talaga yun at 10% doon sa kalahatan ay mapunta sa pamilya ni Marcos. Napakarami na ng 10%. Sa imagine mo naman ay 10 make that 1 million metric tons ng sari-saring white metals, gemstones at yellow gold ang nariyan sa pagmamayari. Of course, galing yun na mga ginto sa Vatican at yun ay galing din sa mga sa buong kaharian ng Europa, napunta sa Vatican and then napunta sa Pilipinas, sa atin. Kaya napakaswerte natin. Hindi pa doon kasama ang Yamashita Treasures. Ang Yamashita Treasures ay naidagdag na yan. Kay Marcos pa rin yan. Kay Marcos talaga yon yung Yamashita, hindi yun sa Vatican. Kaya ito na nga yung tinatawag na Gargantuan wealth or itong infinity wealth. Kasi kasama na dyan ang King Solomon's Gold. Kasi ang King Solomon's Gold ay napunta rin sa Vatican dahil holy treasures yun. Treasure ng relihiyon. Kaya napunta sa Vatican. Kaya hindi ma-fact check ang mga ginto na ito dahil wala itong record. Pero kung tingnan natin nga, ancient gold nga eh. Galing pa kay King Solomon ng mga ginto. Napunta sa Vatican kaya napakarami. At ang Yamashita Treasures ay wala sa kalahati ng Vatican Gold. Okay, yung sinabi naman na mga Talyano Gold ay medyo malabo yun. Pero kung Vatican ang pag-usapan natin, malinaw yun na meron talaga. Okay, so na-iconic lang naman yung Talyano Gold kasi ang Talyano Gold ay galing pa rin yan doon sa Europa, sa mga hari doon. Pero merong ibang klaseng Talyano Gold na galing daw sa Tajian. Kaya medyo nagkagulo kasi nagiging dalawang source ng Talyano eh. Una ay Europa, ngayon ang pangalawa na version ay galing sa Tajian clan. Diyan sa Java. Sa Java, Indonesia. Kaya medyo magulo ang Talyano kaya wag na tayo sa Talyano. Dito lang muna tayo sa Vatican and Yamashita Treasures na hinahawakan ni FM.
Okay, balik tayo sa video. Ito ang draft ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, December 31, 1969. I have today given away my general instrument of transfer, all my worldly possessions, to the Filipino people through a foundation to be organized known as the Marcos Foundation, moved by the strongest desire and the purest will to set the example of self-denial and self-sacrifice for all our people. I have today decided to give away all my worldly possessions so that they may serve the greater needs of the greater number of our people. Okay, so ito yung the last will and testament na sinasabi nating guide ni PBBM para mapatakbo ng maganda at mabigyan ng katotohanan ng realidad ang hiling ng kanyang ama. Okay, so December 31, 1969 pa pala ito Talagang sulat yan ni Apo Lakay. Penmanship niya to. So ibig sabihin, kakaupo lang niya sa pagka-presidente kasi 1970, 71 ba yun? 72 nag-declare ng martial law kasi nagkagulo-gulo na. Ang dami kasing mga talangka mentality. Kasi si Marcos hindi yan yung elite, hindi yun galing sa elite, galing siya sa masa. Kasi hindi naman si Marcos konektado sa mga elite group. Kaya yung mga elite, yung mga dilawan, yun yung mga elite ng syudad tinatawag na deep state, yung nagkukontrol ng ekonomiya natin. Yun yung mga elite na sinasabi. So ito, December 31, 1969, kakaupo niya lang pagka-presidente, paano nakapagnakaw? Hindi ka pa pwedeng magnakaw sa pag-upo mo pa. Kasi hindi mo pa alam ang pasikot-sikot, di ba? So dito, ito, moved by the strongest desire and the purest will to set the example of self-denial and self-sacrifice. Ito, sacrifice nga siya kasi ibibigay niya itong mga kayamanan sa Pilipinas. For all people, I have today decided to give away all my worldly possessions. So today, December 31, 1999. So ito na petsa, December 31, 1999. I make that 1969 ay ibibigay niya na ang kanyang worldly possession to all Filipinos. So ito nga yung goal for people, so that they may serve the greater needs of the greater number of people. Ito, kaya hindi si Apo Lakay, hindi siya makasarili. Kaya sabi niya, for the greater needs of the greater people. It is my wish that these properties will be used in advance. Ito na yung sinabi ko, na itong kayamanan na ito, these properties will be used in advancing education. Ayan. Kaya nga si Marcos sa panahon niya, si Apo Lakay ay gumagawa ng mga Marcos Prepub School. Kahit saang kabundukan ay mayroong Marcos Prepub School. Alam niya ng mga matatanda. Ako nakikita ko yan noon kasi ang aking father ay isang principal sa public school. Kaya nakapasok ako diyan sa mga prepub school na yan, na Marcos Prepub. Kaya yan din ang gusto ni Apo Lakay na susundan ni Bongbong, na dapat i-advance ang ating edukasyon. Kaya nga ngayon ay ang dami nating project sa DepEd, di ba? Kaya nga lang ay nilustay ni Inday Lustay ang budget ng DepEd. Dapat ibibili yun ng mga computer at mga libro. Ginamit Ito, science o research para hindi tayo makulilat. And also, promote arts. Itong arts, ito yung ating halimbawa, mga sayaw natin na Pilipiniana, mga handicrafts natin na Pilipiniana. So, dapat hindi natin makalimutan kung ano ang origin ng Pilipino. Kaya i-promote din natin ang culture and arts, yung mga sayaw, yung mga musika.
And this act I undertake of my own free will. Ayan, free will. Walang nagdikta yan kay Apo Lakay. Having always been a simple man, my needs will be lesser than those of our people. So, konti nga lang ang kanyang kailangan eh. Hindi niya maubos ang pera. In the highest honor within their gift, as an honor unshared by no other. Hindi natin mabasa to. No other. Okay, so in-erase niya eh. So patuloy tayo dito. Since about a year, I have asked some of my closer confidants to study the mechanics of this decision. Ayan, so meron siyang mga ano diyan, kinukonsulta kung tama ba itong ginawa niya na ipamimigay ang mga ginto na yan. Today, studies have been completed and a foundation will be formed to administer these properties. And all funds may be generated therefrom. Provision will be made for my children so that they shall be assured of satisfactory education. Ito na yun, talagang pati pamilya ni FM, ni Apo Lakay, ay naglaan siya ng budget talaga. Ito yun, no? Para sa satisfactory education. Kaya nga, napaka-edukado ni PBBM kasi doon yan pinagpaaral sa UK. Kaya magaling mag-English si PBBM kasi nag-aral yan doon. Magmula pa ng high school, nandun na yan eh. Okay, so ito, for the moment, my sincere hope is that this humble act shall set the example and move to greater deeds of unselfishness and compassion. Many of our countrymen whose position in society gives them a stronger duty to minister the needs of our less fortunate brothers and countrymen. Ngayon, bakit hindi nabuksan itong Marcos Foundation? Meron kasing nakadepositong ginto diyan eh. Ngayon, hindi yan mabuksan dahil nga na-freeze yan eh. Pina-freeze, ibig sabihin hindi pwedeng ma-withdraw. Pina-freeze ni Cory Aquino yan noong yung pagupo ni Cory, mga 1987, 86. Na-freeze lahat ng Marcos account and gold sa mga bangko. Kaya hindi yan mabuksan. Kaya nga nung nagpatulong si Imelda sa mga senador noon, ay wala talaga. Walang tumulong kasi mga dilawan. Bago pa nga lang nila na napatalsik si Marcos tapos tutulungan nila. Diba? Kaya hindi nila tutulungan kasi tumalsik na nga eh. Baka babalik. Matatakot sila, baka martial law na naman. Nagka-martial law noon kasi sobrang abusado ng mga kalaban ni Marcos. At isa pa ay dumami ang komunista at mga rebelde at iba pang mga grupo. Kaya nag-martial law si Marcos noon. Sobrang gulo ang Pilipinas noon. Pero yung ating development during the Marcos time ay napakataas, mabilis. Isa tayo sa leading country in Asia. Wala pa yung China. Ang sumunod sa atin ay itong Singapore. Nangunguna tayo sa Singapore noon. Nauuna sa atin kunti ang Japan. Ganyan yan. Hindi tayo napakaano natin noon. Noong 1970s to 80s. Tinitingala ang Pilipinas. Imagine, LRT, paglabas ng LRT sa Japan ay meron na rin tayo. So ganyan ka-high-tech ang Pilipinas noon. Lalo na sa mga infrastructure, mga buildings, highways, mga parks, maganda tayo, maganda ang Pilipinas. So ito yung sinusunod ni PBBM. Ito yung kanyang guide. So atin balikan para maklaro natin dito sa umpisa. Okay, so dito tayo mag-umpisa nito. Atin pakinggan muli ang ating ka-vlogger sa inyong araw. To the given away
my general instrument of transfer all my worldly possessions to the Filipino people through a foundation to be organized known as the Marcos Foundation, moved by the strongest desire and the purest will to set the example of self-denial and self-sacrifice for all our people. I have today decided to give away all my worldly possessions so that they may serve the greater needs of the greater number of our people. It is my wish that these properties will be used in advancing education, science, technology, and arts. This act I undertake of my own free will, knowing that my need of material possessions will, having always been a simple man, my needs will always be lesser than those many of our people who have given me the highest honor within their gift, an honor unshared by any of my predecessors and not likely to be shared by anyone else in the future, no other Filipino leader. Since about a year ago, I have asked my closest, some of my closest confidants to study the mechanics of this decision. Today, studies have been completed and the foundation will be formed to administer these properties and all funds that may be generated therefrom. My wife Imelda is in agreement with this decision. Provisions will be made for my children so that they shall be assured of satisfactory education and be prepared to meet their lifetime duties and endeavors. For the moment, my most sincere hope is that this humble act shall set the example and move to greater deeds of unselfishness and compassion. Many of our countrymen, whose position in society gives them a stronger duty to minister to the needs of our less fortunate brothers and countrymen. Ito, so dito tayo nagtapos. Ngayon, si Imelda pala talaga ang unang binigyan ni FM nitong kanyang last will and testament. And then, pagkatapos nitong maibigay, ay of course, pumanaw na si Apulakay. And then, tatakbo na sana si Imelda pagka-presidente noon. Kasi malaki ang chance na manalo siya kasi napakarami ng loyalista noon ni FM. Hanggang sa ngayon, marami naman, di ba? Ay, ngayon, biglang umatras si Imelda dahil mayroong threat sa kanyang buhay. Ibig sabihin, may nagbanta. Nadadanak daw ang dugo. Ay sigurado sila Kuri na naman ito. Mga Dilawan na naman ito. Na kung babalik ang mga Marcos ay papatayin nila kasi dadanak daw ang dugo. Kaya natakot si Imelda, umatras siya. Ngayon, nagpatulong si Imelda sa mga senador noon. Sa Blue Ribbon Committee, dinala diyan doon ang mga papeles, pinakita. Kaya nga, nakita natin ang mga dokumento ni Marcos na mga original, legit. Pinakita ni Imelda yan, 170 documents sa mga senador na totoo talaga yung mga account na yan. Ngayon na-frozen yan. I make that na-freeze. Frozen parang ice cream So na-freeze yan. Ngayon, ang tanging makapagbukas niyan, kung merong magiging presidente na isa sa kanilang pamilya. At nangyari na nga yan. Narito na si PBBM. Kaya siguradong meron talagang nakuha or makuha pa si PBBM sa mga account na yan. Isabihin natin na sabi kasi ng ama niya na merong blind trust. So ibig sabihin yung blind trust ay hindi klaro na na mga deposito, merong malabo na kasunduan. Kaya yung mga malabo na kasunduan, yun na yata yung sa ating kaibigan na si Uncle Sam. Nahiram yata yung mga ginto natin. Pero meron talagang account na para sa spiritual white boy, spiritual wonder boy. Yan ay walang ibang boy na maliit kundi si PBBM noon. Kaya pwedeng dalawang account ang makuha ni PBBM at pwede rin yung isang malaking account na Wealth for Humanity
Kaya nga umpisa na ngayon na ginagamit yan ni PBBM. Binayad sa mga utang natin, di ba? 2 taon na siya nagbayad, 23 and 24, binayaran niya. Kasi bawat taon meron tayong utang talaga sa World Bank. Yan kasi yung binibigay ng mga budget sa mga senador, sa mga congressman. Kaya ang ating utang in every year ay malaki. Pero importante, babayaran. Hindi katulad sa panahon ni Digong, hindi sila nagbayad. Andin yung sinundan ni Digong, si Pinoy, hindi rin nagbayad. Kaya umabot ng 15 trillion pesos ang utang natin ng pag-upo pa lamang ni PBBM. Ngayon nabayaran na diyan ang 2 trillion yata ang binayad. At ang natira ngayon ay meron na lang tayong mga more or less 13 million, make that 13 trillion na utang instead of 15 trillion. Nabayaran ang 2 trillion ni PBBM. Tanging presidenteng nakapagbayad ng utang, at least hindi interest lang at binayaran talaga ang utang ng 2024 at 2023. Okay, so hanggang dito na lamang muna ako. Ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel and feel free to comment sa ating comment sections. Mga kababayan, ako'y magpaalam na. God bless us all.